pala, Madrid, Spain. Guys, it's our first day dito sa Madrid, Spain. So, nag-check-in na nga ako dito sa aking hostel. Next time ko na lang kayo tutur, no? Kasi mas maggagabi na kasi kailangan natin puntahan yung ating itinerary for today. No? So, Madrid is the capital pala of Spain, guys, no? So, nandito tayo sa capital ng Spain, which is Madrid. And today, meron kayo tayong bibisitahin ng mga tourist spots, and then mostly walking distance lang siya from my hostel, Petit Hostel. You can book this on Klook using my discount code Marvin Sumaco Klook. So ang pinakauna, ay wait lang, ano ba yung mga itinerary natin for today? Wait lang. Itinerary for today, first is Royal Palace, pangalawa is Almudena Cathedral, number 3 is San Miguel Market, kasi maggagabi na yata. Number 4 is Chocolateria San Gines. Sikat daw yung churros doon. So, kakain tayo ng churros. And then, number 5 is Plaza Mayor or Main Square. Alright, so this is the vicinity, guys. Hey! My gosh, alam parang totoo na siya, guys. Nandito na tayo sa Madrid. Tara. Ano na pala, mag 5:20 na pala. Ang tagal ko naman sa airport. Parang 1 hour ako sa airport. Mas 1 hour yung biyahe ko. And then, 1 hour pa ako tumambay dyan kasi naligo ako, guys. And then, chinarge ko muna yung mga gamit ko. So, parang 3 hours yung na-consume natin from the airport. Kaya, let's go. Nalakarin na natin yung una nating destination. Royal Palace. Wait lang. Ano ba yung lalakad? Okay, 13 minutes daw siya, sabi ni Google. Bakit parang mas shortcut ito? Doon. Gaganan tayo. Let's go! Hi guys! Madrid na talaga, no? Grabe, napapanood ko lang to dati. Yun guys, ang dami dito mga ganyan, no? Mga cutie-cutie lang. So, ay, ang ganda naman dyan! Ano yan? Parang may simbahan agad? Ayan mo, parang may simbahan agad dyan. Nandito lang yung hostel ko. Ayan. Ang ganda, no? Parang every corner. Ah! Mayroong bus. Yung parang hop on hop off na bus. Parang every corner, guys. Europe yung vibe, no? Lakad-lakad. Ba't natutuwa ako kasi parang nasa Europe ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako, guys, sa Europe. Hola! Tapos, alam niyo ba, guys, ang Spanish pala, siya yung second parang most spoken language in the world. Diba? Tapos alam nyo ba kung ano number 1? Akala ko English yung number 1, pero nung nag-search ako, Mandarin pala daw yung pinaka most spoken na native language. Tapos pangalawa ang Spanish, pangatlo lang ang English. Kaya sabi ko, wala, kailangan pala mag-aral tayo mag-Spanish, mga hola, hola, senyor, senyora. Wala, ang ganda dito. And guys, from the kanto lang of my hotel. Ah! Cutie! Alam, wait lang, tatawid ako. Ah! Ang ganda! Ayan, guys. Diba? Para kang nanonood ng movie, tapos naglalakad-lakad ka dito. So today, ang weather guys is 9 degrees Celsius. Today is December 30. 9 degrees Celsius. Medyo malamig pero naka-t-shirt pa rin ako. Makapal naman tong jacket ko. Pag hindi ko na kaya, gaganon. Kaya ko pa yung 9. Pag mga 1, ganon or negative, yun na yung kailangan ko na mag-layer ng super dami. Guys, Hotel Principe Pio. Di ba, dyan yung station na pinagbabaan natin sa last na vlog kung naalala nyo, no? Principe Pio yung pinakamalapit na hotels, ay na train station sa hotel ko. Tapos mga 2 minutes walk ko lang, as in guys, paglabas mo lang ng Principe Pio, yun na yung Petit Hostel. Ay, ang ganda. Parang maganda din dito, Senado. Parang wala to sa itinerary ko. Senado, ayun na, Senado. Sige, mag-stick muna tayo sa itinerary na. Hala. Wait lang, very small naman. Ayan, di ba yung mga ganyan-ganyan? Napapanood ko lang to sa TV. Yung may mga nakasabit na karne. Ayan guys, yung mga pormahan ng mga Espanyol. Ay, tapos may mga outdoor silang ano dito. Ay, dito rin oh. Very nice yung ano.
Pag autumn kaya dito, kasi winter na, so wala nang mga ano, no. Pag autumn kaya maganda dito yung autumn leaves, no. Ayan, no. Yung street na to, tas ganyan yung mga makikita mong bahay. Ang dami kong side trip. Wait lang, punta nga muna tayo sa Royal Palace. Pero on the way naman. On the way. Pero habang nasa dinadaanan mo na papuntang Royal Palace, ang dami mo nang nakikitang interesting. Guys, maingay ba? Hindi na kasi ako nagma-microphone. Nakaka-capture nyo ba yung ingay-ingay? May ambulance, gano'n. Masaya. Nasa Spain tayo. Oh my God, guys. Parang every corner picturesque, no? Yung area din na to, oh. Oh, ganyan lang. Mahilig din sila sa mga outdoor na mga kainan, no? Anong tawag sa'yo? Parang outdoor na kainan? Nablanko ako. Anong tawag doon, guys? Comment down below, nga. Yung parang yung outdoor. Basta may term doon, nakalimutan. Hala, ang ganda. Ba't gano'n, na-amaze ako. Ayan, guys. Mga palaban din yung pormahan nila, no? Hala, sino ka? Si ano, Bumblebee, oh. Hi, Bumblebee, hola. Suplado lang si Bumblebee, hola. Hala, nag-ola siya. Nag-ola siya, Chay. Hala, ang ganda, guys. Ba't ang ganda? Ang ganda, oh. Nandito pa lang ako sa may hotel ko, ha. Wala pa ako sa first kong itinerary. Maganda na. Parang kahit hindi na kayo mag-itinerary, maglakad na lang kayo. Maglakad na lang kayo, maganda na siya. Dito daw. Dito sabi ni Google, guys. Hala, nandito rin si King Kong, guys. Ayan, oh. Hi, King Kong. Hola. Naglalakad niya. Naglalakad siya. Ang tangkad ni King Kong. Ay, merong nag-abot sa kanya. Cutie yung nag-abot. Dahil dyan, dahil mabait yung puso mo, pasado ka na rin sa puso. Sorry. Ang ganda ng Spain pala. Guys, maraming tao sa area na to. Ito yung Senado, no? Ano to, Senado Square? Parang sa Macau. Baka ito talaga yung totoong Senado Square, no? And today is Monday, pero maraming tao, no? Or holiday na rin nila kasi New Year na. Ang ganda talaga. Parang feeling ko yung mga napapanood ko lang siya sa ano, sa movie na mga structure. Actually parang mababa yung expectations ko. Sabi ko parang sakto lang naman yan kasi nakikita ko na naman na may mga parang, di ba may mga Europe na ginagawa. For example, ginagaya nila gumagawa sa Pilipinas ng isang village or sa ibang bansa. Parang may mga theme park na Europe feels. Pero pag nandito ka na isang buong ganun, isang buong lugar na Europe, ala, iba siya. Should I move here? Again guys, kung napanood nyo yung last kong vlog, no, 2 years lang. Baka ang Spain isa siya sa pinaka mabilis makakuha ng citizenship for us Filipinos kasi nga na-colonize nila tayo ng more than 300 years. So in return, binibigyan nila tayo ng favor. Hindi lahat guys hindi lahat ng nationality eligible for 2 years lang. Maging resident ka lang dito ng 2 years. For example, maghanap ka ng trabaho for 2 years or student visa ka, tapos mag part-time job ka for 2 years. You will be eligible to apply for a citizenship na guys. Parang gusto ko na maging hi. Ang gwapo nung tumingin guys. Merong gumano na lala. Ang gagwapo ng mga ano dito, bata. So, ano sinasabi ko? Yung eligibility, no? So, isa yun, hindi lahat guys, konti lang. Yung mga na-colonize lang na Spain na country usually, binibigyan nila ng ganong klaseng privilege. For only 2 years na resident ka. Imagine, magkakaroon ka na ng Spanish citizenship. Parang kinukonsider, nung nakita ko na parang kinukonsider ko na pala yung ganong, kasi yung ganda niya pala. Tsaka yung mga taong, na iba yung level ng kakitan nila. Parang lahat sila cute. Pero baka hindi sila aware na cute sila. Guys, wala to sa itinerary ko pero nadaanan ko lang siya along the way.
Tinignan ko sa mapa, ang pangalan niya is, ayan, di ba naglalakad pa lang ako, nandun pa lang ako. Ayan, Plaza de Oriente. So ito, Plaza de Oriente daw ito. Wala siya sa itinerary ko, pero ang ganda din. Di ba? Ang cute ng mga tao, ba't ganun? Tsaka guys, hindi siya super lamig, so nai-enjoy mo pa yung paglalakad. Malamig na siya, pero hindi siya yung uncomfortable na lamig. Alam, ganda. Alam nyo, yung itinerary nyo dito, maglakad. Tapos punta kayo ng ganitong season, medyo pa autumn, pa winter. Ang saya. Merong, hala, di na natin nasusunod yung itinerary natin kasi ang daming distraction. Merong nag-ano dito, oh. Merong performance. Anong meron? Momento, por favor, no se vayan. Familia. Ay, natapos na. Kaka-start ko pa lang na pumunta, patapos na guys. Nagsisiuwian na yung mga tao. Hey! Hala, ang saya kasi diba yung mga katang Despacito. Alam niyo yung Despacito guys? Sobrang favorite ko yung katang Despacito nung kausuhan niya yung Despacito. Carrera siya. Nakataga Despacito. Parang ganun. Parang ganun yung vibe niya dito, no? Ang ganda guys, ang ganda. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda. Hindi sa nagiging OOY ako, pero yung expectations ko kasi ano lang, ganito lang sa Spain na nag-exceed siya. Nag-exceed siya sa expectation ko sa Madrid, yung Madrid ha. Tingnan nyo, ang luluwag ng mga kalsada. So, may mga puno dito. Ito guys, wala rin to sa itinerary ko, pero tingnan nyo. Ba't ganon? Gusto mag-hi ng bata. Ayun bata, hi! Ba't ganon? Parang every building tourist spot siya, no? Hindi pa tayo nakakapunta sa first itinerary na Royal Palace. Parang ang ganda na. No? Ang sarap lang maglakad-lakad talaga. Ano na? Oh, may mga ano lang dyan. Ano yan? Ay, gumagawa siya ng sound using the glasses. Ay guys, may tuk-tuk rin pala sa Spain. Or e-bike. May e-bike din sila, oh. Pero yung e-bike nila may design. Mahal siguro to. No? Para mga tuk-tuk-tuk-tuk. Ito na ba? Grabe naman yung mga structure, no? Grabe yung mga, alam, may sunset doon. Ano ba yan, guys? May sunset doon. Ano to? Ano siya? Ay, ito na siya. Ito na yung palasyo. Pero sa Google, sabi niya doon pa daw ako pupunta. Pero, Plaza de la Armeria. Plaza de la Armeria. Ano ba yan? Nadidistract ako kasi parang bawat bawat sulok. Ang ganda. Tingnan nyo, oh. Maganda rin dito. Rocket din to. Di ba may sunset doon? Pero hindi kasi doon yung pupuntahan natin. Ayan guys, pinuntahan ko na, ako curious talaga ako kasi parang lahat ng tao pupunta sa area na to. Parang overlooking siya. Overlooking what? Ah, okay. Ayan o, may overlooking view siya ng Spain. Or ng Madrid, sorry. Alam mo, after ko pumunta dito, parang gusto ko na magpa-rhinoplasty. Ang tamas ng ilong nila guys. Parang gusto ko ng rhinoplasty para mabilong ako dito. Ah, ito yung name ng place guys. Galeria de las Colecciones Reales.
Ang haba ng pila, oh. Hindi ko alam kung para saan yung pila. Cute rin ito. So yun guys, di ba pupunta tayo sa Royal Palace? Ang Spain pala, both, hindi siya parang absolute monarchy na king lang yung naghahari. Dati, king lang yung naghahari dito. Tapos parang nagkaroon ng change sa kanilang batas siguro. Tapos both the king and the government officials pala is naghahari dito. Kumbaga, di ba meron tayong different branches ba yun ng government? Yung president, yun yung anong tawag sa president? Executive, judicial, tsaka ano yung isa? Nakalimutan ko doon. Ayun, nalaman ko na. Executive, tas legislative, tsaka yung judicial, no? So meron din sila dito sa Spain noon na parang meron silang executive na parang president or prime minister, tas may legislative, yun yung mga congress, and then meron din silang judiciary. But on top of the three branches is the king. So yung king, pero yung king hindi siya yung parang active talaga na siya yung namumuno, na siya yung actively gumagawa ng mga batas. More on siya lang yung Hi guys! From Italy. I'm gay! Hey! Pizza. He's gay daw, sabi niya. Ang gwapo niya naman. I'm also gay actually, kuya. Tumatawa sila. Sabi niya, I'm gay. I'm also gay, kuya. Sana ako sa executive. Kumbaga may ba't nakatingin yung mga tao? Wala bang vlogger masyado dito, no? Parang pili ko naman artista ako. Tapos, yung king siya yung pinaka-head pa rin, no? Pero hindi siya yung actively nagpa-participate sa mga pag-implement ng mga rules. More on, for example lang, nagkaroon ng parang hindi pagkakaintindihan yung tatlong branches ng government. Tsaka lang siya manghihimasok. Ano kasi yun, parang hereditary, no? Naman na niya yung kanyang privilege. So parang sabi nila above the law pa rin daw yung king. Siguro meron siyang immunity sa mga law, hindi nag-apply sa kanya kasi nga nandun siya sa itaas. Tapos syempre, meron pa rin siyang share ng income sa country, ganun, nakaka-receive pa rin siya. So yung tawag sa pamumunuan na ganun, kumbaga both yung king tsaka yung mga government officials is parang nagli-lead sa country is parliamentary monarchy. Pag absolute monarchy, yung king lang talaga. Pero since merong intervention ng ibang mga government officials, so parang parliamentary monarchy. First time ko nakaano na may ganun. First time ko naalaman na may ganong klase ng parang governance or parang head ng state. Usually kasi either king lang, 'di ba? Parang may mga monarch lang, king lang, or either mga president lang, ganun. Pero dito sa Spain, both the king and yung mga president. And guys, first impression ko of Madrid and yung mga people, in-expect ko nga baka parang ayaw nila masyadong camera, parang feeling ko gusto nila ng camera. Parang sa lahat ng mga nakakasalubong ko, parang very ano sila. Pero parang very ano sila, yung parang smiley. No, igaganon kanila. Yo. Nasaan na ako, B? Okay, nandun. Wait lang guys. May nakakatawa akong na mali. Yung pinakauna natin pinuntahan na sabi ko, wala to sa itinerary ko, sabi ko, Palacio Real de Madrid. Yun naman pala yung Royal Palace. Ang boblocks ko naman, di. Kaya pala siya Royal Palace kasi Palacio de Real. At least napuntahan naman natin, no? Pero hindi ako nagpicture kasi sabi ko wala siya sa itinerary. Paglalakarin naman natin, malayo na. Sige, balik na lang tayo mamaya later. Dito muna tayo sa pangalawa nating itinerary. Yung ano nga ba? Cathedral. Almudena Cathedral. Hala, doon ko nakita yung Google Maps. Gino-joke ako. Nakita ko na yung cathedral doon. Feeling ko yun na yun. Kasi walang cathedral sa area na to. Oh. Tara, balik lang tayo doon, guys. Nagloko yung Google Maps ko ng very slight. Kanina, hindi niya pa sinasabi na Royal Palace na, sabi niya mag-walk pa daw ako. Pero yun na pala. Ngayon tama na. Andun ko nakita yung cathedral. Magkalapit lang guys, yung Royal Palace saka itong Almudena Cathedral. So yung Royal Palace, from the name itself, no, Royal Palace, siya yung palasyo ng mga king, ganun, ng mga royal family dito sa Madrid. But I'm not sure lang kung dyan pa rin sila nakatira or parang ano na lang siya.
tourist destination na lang. So guys, chinek ko yung clip ng mga nag-hi guys kanina. Sabi niya, I'm gay, no? Kasi hindi ko masyado napansin kasi na-shock ako eh. Ang gugwapo pala. Ang gwapo pala nila. Anyway. Hindi kasi ako ready. Para di ba may nag-ano-ano ko this bilang lumapit sila na hi guys. Tapos dapat pala gawin ako. Ay, charot. Yun na pala yun. Yung sunset na pinupuntahan natin kanina doon na may sunset sa gilid. Yun na pala yun. Lalakarin mo lang dito. Ito yung pinaka main entrance ng Almoneda Cathedral. So ito na pala yung cathedral, oh. So, parang dito daw, ito yung seat ng Archdiocese ng Madrid. So, siguro yung kanilang bishop or pope ng Madrid. May pope ba ang Madrid? Or baka bishop lang, guys? May sumasama na naman dun sa video. Parang dito yata nakastay. Pwede kaya mag-camera sa loob? Ito yung Madrid Cathedral. Pwede nyo rin siyang tawagin na Madrid Cathedral. Cute talaga ng mga tao dito. 1 AM na pala sa Manila kasi yung relo ko hindi ko siya kinonek sa app para hindi siya yung oras, hindi siya mag-change. Ito yung oras sa Manila. Ayaw niya mag-oras. Pakita mo. Ayan, 1:12 AM. Ba't hindi pa ko inaantok? Kasi 6 pa lang dito. Ang hirap. 6 PM pa lang, 1 AM na sa Manila. So kapag nag-New Year bukas, alas 6 pa lang dito or alas 5 pa lang dito, New Year na dyan sa Philippines. Pero hindi ako inaantok. Di ba dapat yung katawan ko inaantok kasi ewan ko. Siguro kasi kakadating ko lang so nandun pa yung adrenaline rush na parang na-excite ka sa lugar, no? Ayan. Pasok na tayo sa Almudena Cathedral. Oh, di ba makikita niyo entrada. So entrance, no? Entrada. Baka bawal mag-video, guys. Try ko lang. Wow, guys. Ito na yung Madrid Cathedral, oh. Hala, mag-pray lang ako, guys. Wait lang. Ayun na. Guys, wait lang. Mag-pray lang talaga ako. Hindi ako like religious na tao. Hindi ako pala simba. Pero nag-pray ako kay Lord, guys. Gusto ko lang mag-pray ngayon kasi sobrang laking blessing na nandito ako sa Europe. Gusto ko lang magpasalamat. Ha, guys. Wait lang. Pray lang ako. Guys, ito yung Madrid Cathedral, no? So, para meron silang ano dito sa may center. Ayan. Ayan yung kanilang design sa bubong. And then merong area dito sa gilid na pwede kayong pumunta doon at mag-pray din. Ayan. So, dito, ayan yung mga upuan. Bali may upuan sila dito, may upuan sila doon, and then may upuan sila here, no? So ganyan ang ano niya, atake. Ayan guys, hindi naman natin maikakailan na sobrang laking, isa sa pinakamalaking impluwensya ng mga Espanyol sa atin is yung ating relihiyon, no? Yung pagiging Katoliko. Kaya meron din sila dito mga ganyan. Naiiyak ako. Nag-pray ako dyan. Tumatagal lang ako kasi naiiyak ako. Naiiyak ako habang nag-pray ako kasi parang sobrang ang bait talaga ni Lord. Alam mo yung parang sobrang bait na dati nag-pray ako sa kanya na basta ako yung pinipray ko sa kanya dati pinapakinggan niya talaga. Minsan hindi lang sa timing na gusto ko. Hindi lang sa timing na gusto ko pero sa timing na ayoko umiyak kasi first day natin pero grabe sobrang ko talaga ano ba yan, naiinis ako. Tama na nga, change topic. Ang babaw kasi ng luha ko kapag mga ganito kasi parang hindi ko talaga in-expect na makakapag-Europe ako ng ganito kaaga. Yeah, thank you. Thank you so much, Lord. Thank you so much, guys. Ayan, so this is Madrid Cathedral, no? Ayan. Masaya siya, maganda siyang na para makapag heart to heart ka kay Lord, gano'n. And then, the next on our list, kakain na tayo. First tayong kakain, so pupunta tayo sa San Miguel Market. Isa siya sa parang touristy and very famous market dito sa Madrid, no? Ginabi na tayo. Ganyan ang itsura niya kapag gabi, no? Oh, laban.
Kuya, tumitingin ka, nakita ko. So yun guys, from Madrid Cathedral to San Miguel Market, ayun lang, 7-minute walk lang. Diba, walking distance lang lahat. Pinakauna yun, Palacio Real, yun yung Royal Palace. Katabi niya is itong Madrid Cathedral. And then we are going to walk to San Miguel Market. Ayan, tara, let's go. Diba, kaya very important kapag nag-travel kayo, again, minention ko before, yung hotel nyo, make sure nyo na within the city center or malapit dun sa mga tourist spots. Para, ano, ilalakarin nyo lang. Bakit ganun? Ako curious sila sa akin. Kunti lang ba yung nagbablog dito? At parang gumaganon sila. Ang ginagawa mo, tapos gaganon sila. So 7 minutes. So dito. Let's go. Ginabi na tayo. Ayun, nag-stockpan ko na biglang lumamig. Parang biglang nag-turn on ng aircon. Ayan, 7 degrees na kasi. Tapos syempre gabi na, no? So medyo lumamig na. Ayan siya guys. Madrid at night. Ang ganda, no? Parang bawat sulok talaga, no? Bawat sulok, ano, parang ang tawag doon, aesthetic, ganun. Ang yan guys, may mga cutesy lang na mga ano, shops dito, no? Ano yan? Mga souvenir shops? Ah, mga ano, cake, pastry. Mga pastry, oh. So, bili tayo ng mga ganyan. Parang may pera. Parang may pera. Joke lang, joke. Sa prank. Sa prank. Hindi tayo bibili. Hey guys, may mga pailaw pa sila. Sakto kasi Christmas season pa, no? Ayan, may mga Christmas lights pa sila dito. Ang ganda, no? Parang bawat building. Bawat building na lang maganda, no? Saya. Nag-exceed talaga sa expectations ko, guys. Ang ganda pala. No? Tsaka punta kayo ng ganitong weather. Wag kayo magpunta ng summers. Basta mahilig sa malamig. Na-enjoy ko talaga yung mga ganito. Tapos alam nyo ba, guys, sa Europe, kasi diba, yung mga European, hindi naman sila sobrang mahilig sa malamig kasi lagi may malamig silang season. Mas peak season sa Europe ang summer. Summer daw talaga ang peak season dito kasi mga taga-US din nagpupunta sa Europe ng summer kasi gusto nila ng mainitan, ganun. Ang winter, hindi daw ito peak season. Cherry blossom tsaka autumn medyo peak season din. Pero summer daw talaga yung pinaka-peak season at pinaka mas mahal yung mga prices ng hotel sa Europe, ganun. So, mas okay magpunta kayo ng malamig ganito. Wow, guys. As in, parang yung napapanood mo sa mga pelikula. Ayan na siya, guys. Mahilig sila sa mga alfresco. That's the term na hinahanap ko kanina. Alfresco. Alfresco dining, no? Mahilig sila sa mga alfresco dining dito sa Spain. Yung mga ganyan, kakain-kain ka sa labas-labas. Ayan, sa giin. Alam, gwapo ni Kuya. Ay, wait lang, guys. Wait lang. Bawal ako gumamit ng word na gwapo, ha? Kasi ang gwapo dito, gwapo din. So, maintindihan nila pag sinabi kong gwapo. Pag cute naman, maintindihan din nila. Pogi na lang, pogi. Ayan. Dapat pogi lang tayo lagi. Ay, ito na. Ay! Ina-expect ko yung San Miguel Market para siyang palengke. Pero look, tignan mo naman yung palengke sa ano, yung palengke sa Madrid. Ano, Mercado de San Miguel. Ang social ng palengke nila, parang ano, may pa Christmas light si Mayor. No? Ang ganda. Hala guys, pasok tayo sa market, San Miguel Market. So ayan, meron silang focaccia de pollo, parang small burgers, chicken burgers, no? Magkano ba yung ano? Walang price. Ayun, 5 pala. 5 euros, guys. Mga 300. Tama. 300 pesos, guys. Yung maliit na ganung burger. Maliit na ganung burger, 300. Pero, pwede na rin siguro. Pasok tayo. Pero hanap pa tayo ng medyo mas affordable. Yung mga ano lang, 290. Nagtipid ng 10 pesos. Ayun, no.
Uso rin sila yung parang kakain ka lang ng ganyan. Alfresco lang, cute. Ito naman mga dessert. Parang sarap. Magkano yun? Kasong mahal, 8 euros yun. €23 ito. Medyo mahal siya dito kasi tourist spot talaga siya. Ito yung pinakasikat na market dito sa Madrid. So medyo on the pricier side. But hanap tayo ng pwede natin makain. Pero first day naman natin, baka pwede tayong gumastos ng mga 1,000 pesos. Magkano yung 1,000 pesos? Mga, di ko alam. Pero ang ganda ng vibe kasi may mga Christmas light na para siyang Christmas market. No? Daming tao. Ito guys, para mabubusog na tayo dito, dalawa daw is 10. So 600 dalawa. Siguro din 300 isa. Pero parang sarap. No, parang sarap. Iba-ibang flavor. Sige, parang isa na yan sa mga options ko. Parang 600 lang. Dalawa na. Tapos, lunok-lunok na lang ng laway. Charot. Puro salmon. May mga hipon din sila dito guys. Mga seafood. Magkano yung mga ganun? Ito 17. Meron din silang seafood. Ayan, laki naman ng isda na yan. Ano yan? Calamaris. May calamaris din sila guys. Ay guys, ito tapas. Di ba sikat ang tapas sa Europe? I-try natin to. Ayan lang, 2 euros lang ang isa. So pwede tayo makapag-try ng different tapas, no? Sikat ang Europe ang Spain. Sikat siya sa mga tapas. So, ganun pala yung tapas. Akala ko yung tapas na para mga tapsilog. Iba pala yung tapas dito. Parang mga ganyan. Tsaka 2 euros lang. Pwede tayo makapag-try ng 5. 10 euros lang yun, di ba? Magkano yung 10 euros? 600 na pala yun. 600 na yung 5. Ayan guys, ito pala yung mga tapas, no, na sikat sa Europe. So, iba't iba yung parang toppings niya nga, no. Tapos $2 each. Merong 1.5. Ayun, no. Siguro mag-try tayo ng mga 3. Okay. Na guys, kainin natin yung nabili nating tapas. Ayan, 3 siya, so 2 euros each. So itong 3 is 6 euros or mga 360 pesos. Silver lining, papayat tayo dito sa Euro kasi mahal yung mga pagkain. Ayan. Pinakauna is sardina. Ang tawag nila sa sardina is sardina. So, tapos may bread, ayan, no, parang toasted bread and then merong sardines. Wala lang sila sausaw to. Okay. So crunchy yung bread. Tapos yung sardinas, siya, very malambot. Malambot yung sardinas. Although may konting lansa ako na nalalasahan, para siyang tuyo. Parang tuyo. Ganun yung lasa tuyo. Pero may konting lansa siya para sa akin. Interesting. Ganun pala yung tapak. Last bite. Kainin ko na kasi nalalansahan ako.
Parang ka talagang kumain ng tuyo. Next, the salmon. Aha. Wow. I like this one better. Hindi siya masyadong strong yung taste. Yung salmon kasi kanina parang masyadong maalat. Parang tuyo nga na medyo may konting lansa. But this one, the salmon, I like it. Hindi malansa. Sakto lang yung lasa. Merong custard na flavor. Okay. Love it. Hindi siya melts in your mouth pero very soft. I like it. Diba nung nag-Japan ako, dun ako nahilig sa salmon. Ay, sa salmon? Ano ba tawag dito? Oh, salmon niya. Salmon. Ayun. I like. May custard siya. Pwede pala yun, no? Custard tsaka salmon. This is the last one. Nakalimutan ko. Ano ba to? Ah, butter. Ano yung white? Isda din. Actually, mali kasi yung tinuturo ko. Tapos ito yata yung nakuha ni ate. Tapos hindi na ako nagreklamo kasi mas mahihirapan pa ako mag-explain na yung isa po. So ito na. Kayo. So fish pala. Fish naman with butter. Iba-iba yung atake kanina. Salmon with custard. Tapos yung sardine na salty. This one, ito naman. Ganyan siya. Isda. Anong isda kaya to? Basta isda na may butter. Okay. Pretty good then. But for me, number one ko pa rin yung salmon. Ay, yung salmon with custard. May a little salty with butter in it. Christmas vibe, no? Christmas vibe dito sa Madrid. Marami silang Christmas lights. Ay! Nahulog. Ano nahulog? Ang mahal pa naman ito. Ate, nahulog. Kasi pag ganong ka pa eh. Okay, last bite. Bread na lang na may konting natirang isda. Nahulog yung natira. Kasi yung binayad ko is yung GCash Visa card ko lang, no. So tap lang ng card din. Pwede dito sa market nila. Tumitingin si Kuya. Yun. Silang mga wines dito, guys, no. So ayan. Merong 5 euros. Yung bote 30. Kung gusto niyo mag-inom-inom ng wine, no. Parang sarap din magpa-social, so ganun, no. Pa-social ka lang, wine, ganyan. Bili pa ako ng isa, parang hindi ako masyadong nabusog. 550 kapag isa lang, pero pag dalawa 10. May madi-discount ka na 1 euro. Parang masarap to. Nang kayong bibili natin, nahirapan ako. Una, this. Anything else? That's it. Try ko mag-cash. Cash. In the cash machine down there, okay? Oh, there's the cash machine. Merong cash machine dito, guys, ha. Amazing. Little change. Yan, nakaka-amaze, guys. Meron silang cash machine. Gracias. Yan na, guys. That's it. Kasi hindi ako nabusog sa kinain ko. Nag-order ito ako. Para siyang siopaw na ganyan. Na merong beef. Beef ba yan? Beef and vegetables, sesame seeds, and all that. So this is 5.5 euros. Magkano yung 5.5, no? Huwag na lang tayo mag-convert, guys. Basta mga ganun. 300. 300 na to, guys. Oo. 300 na to for today's video. Guys, cheers. Cheers sa 300 pesos. Back ribs. Ang sarap. Baka mahulog na naman. Mahal to. Parang back ribs siya. Tapos may sauce ng back ribs. Tapos yung parang dough ng siopaw.
Mmm. Masarap. I love it. Pero ang mahal lang talaga. No? But you're in Europe, you have to try it. Ang tip ko sa inyo, bago kayo lumabas, uminom na kayo ng isang litrong tubig. Para busog na kayo. Kasi parang hindi ako nabubusog kasi nga maliit-liit lang yung serving, tas medyo pricey, no? So maghanap muna ako ng tubig para mabusog ako after nito. Okay. Hey guys, so after San Miguel Market, punta naman tayo sa Plaza Mayor. So yan, dito tayo dadaan. Nakakatuwa kasi Christmas season, so ang dami nilang pailaw. Hindi lang siya masyadong nabibigyan ng justice ng camera ko. Pero cutie siya in person. Yan, tara, lakad-lakad tayo. Di ba, ang saya-saya lang maglakad dito, no? Ayan, no? Makita talaga, mahilig sila sa mga alfresco dining, no? Sa labas-labas, ganun. Tapos yung kanilang kalsada, guys, kita nyo yung ganyan. Yung parang mga makalumang kalsada pa, no? Although dito medyo okay na, pero dyan sa may mga, ano, ng kotse, ganyan pa siya. Yung blocks. Yan. Mga restaurant. Di ba? Ganyan yung mga nakikita ko sa mga movie. Alfresco. Parang lahat ng restaurant nila merong alfresco na setup. Merong mahabang pila. Ano kaya yung pila na to? Ayan ang pila sa restaurant na yan, guys. Ayan. Taray. Ano kayang restaurant to? Botin? Ang ganda ng vibe, no? Kasi yung mga tao, mahilig sila na nasa labas. So, kitang-kita mo yung mga ginagawa ng mga tao. Parang very social, no? Very social sila. Ayan, no? Ang saya lang ng vibe. Lakad-lakad ka lang dito. Parang yun na yung itinerary mo, yung lakad-lakad mo dito. Tapos makikita mo yung mga vibe ng tao na parang kumakain sila, ang saya-saya nila. Ay, zapateria. Ay, yung tawag nila sa tindahan ng sapatos, zapateria. Di ba? Ganun din ba sa atin? Zapateria. Ayan, no? Zapateria. Tindahan ng sapatos. Ay, meron na namang Christmas light doon. Sakto yung munta natin kasi Christmas season, hindi pa nila tinatanggal yung mga pa-Christmas lights nila. Ayan, no? May mga cutie-cutie na store lang dito. Ay, may Five Guys. Oh, mas mura kaya sa mga ganon? Five Guys Burger. Ay, may pagganap din si Mayor dito. Ay, ang ganda rin ng Christmas light nila. Kita ba? Parang hindi lang nabibigyan ng justice ng camera ko. Pero ang cute, oh. Mas mailaw siya sa personal. Sa camera ko medyo mapusyaw, ganun. Yan. Ayun na yata yung Plaza Mayor. Nakikita ko na yung structure. May nag-Christmas party dito. Ang cute ng mga hats nila, tignan nyo. Pag nag-Christmas party ako, gusto ko nakaganyan din ako ng mga hats, no? Ang cutie. Ayan. Parang Paskong Pasko yung vibe nila dito. Or everyday silang ganito, no? Guys, we've arrived na sa Plaza Mayor. Ay! May Christmas something. May Christmas village. Ang cute. Ay, may Christmas village, guys. So, pakita ko, guys, ito yung Plaza Mayor, no? Ayan. Ayun yung Plaza Mayor, yung building. Charan. Ay. Tapos, sakto, may mga Christmas booth sila, oh. Kasi kakatapos lang ng Pasko. Ay, ang saya. Alam mo, dati napapanood ko lang yung mga Christmas market sa Europe, sa TV. Tapos ngayon, nakapunta na tayo sa mismong Christmas market dito sa Spain. Ay, sa'yo naman. Ano mga pinapatinda nila? Parang gusto ko nang inumin. Kasi hindi pa tayo uminom, no? Sa totoo lang, hindi pa ako nabusog dun sa kinain natin. Parang feeling ko kailangan ko ng pantulak. Para maramdaman ng katawan ko na busog na ako. Hello, Christmas tree. Hello, ang ganda. Plaza Mayor / Christmas Market or Christmas Village. Hey. Ay, tignan nyo. Meron nagpapaano ng bubbles. Ang cute. Ayan. Paskong Pasko.
Paskong Pasko. Ano kaya yung Spanish ng Christmas? Pasko din? Sorry. Makiusyoso tayo sa mga binibenta nila dito sa Christmas market. Ay, ayun o. Is 30 euros. No. 18, 10 to 10 lang oh, 600 pesos. May mag-check pa tayo ng mga binibenta nila dito. Ang daming tao, no? Almost same lang naman. Same naman sila ng binibenta mga Christmas decors. Mga pang Christmas decor. Pero tapos na yung Pasko eh. For next year. For next year na yan. Ay, ito oh, for 2025. Yung mga salaming. Mga shades. Magkano kaya yung ganyan? Walang presyo eh. Yan ang mga 5 lang. 5 euros. 5 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parang gusto ko nang may inom, no? Na-expect ko na Christmas market na parang may mga pagkain or mga may inom. More on mga Christmas decor sila dito. Saan kaya, baka may area sila na parang food area. Kasi naman, di ko na-expect na mayroong Christmas market dito. Ayan. Plaza Mayor. So guys, itong Plaza Mayor, ito yung center ng Old Madrid, no? So siguro, nung mga dating panahon, kapag may mga events sila, dito sila nagtitipon-tipon sa plaza na to, no? Kaya siguro merong ganyan din, pa-Christmas village pa din. Pero ang saya ng feels, no? Ang saya ng feels na may Christmas village ka sa Euro. Pero mas masaya sana kung may inumin. O may pagkain. Wala, no? Puro lang mga dito sa Christmas village nila. Puro mga Christmas decor talaga. As in, ini-embody nila yung Christmas market. Sa atin kasi kapag may mga gano'n Christmas market mo, pagkain. Ayan, oh. Or mga pang New Year na. Pang New Year outfit. Hala, kasi masyadong pambata. Gusto ko ng mga ganyang headgear. Ayan guys, Plaza Mayor. Ang lawak niya din, no? Oh? Malawak din siya. Guys, ano yun? May mga kabayo. Ayan, ba't sila nakakabayo? Ano yun? Na-curious ako sa mga nakakabayo, no? Nakakabayo sila. Mga pulis ba yun? Mga pulis patrol? Ay, ayan, may another, naman. Lakad-lakad lang ako dito, guys. Every street, iba yung pakulo nilang Christmas lights. Oh, ito naman red na bells. Ayan, hanggang doon. Yung street na to, puro sila red na bells. Tapos guys, super walking distance lang talaga nila lahat. Like lahat ng itinerary ko today, as in, malalakad nyo lang siya. No? Tapos may isa na lang ako na itinerary yung churros. Pero mamaya natin yan, parang dessert na lang natin yung churros. Lakad-lakad muna tayo dito kasi na-enjoy ko. Ang ganda. Ay no, tapos may mga cute-cute lang na store. Ay, may churros din dito. Ay, ito na pala. Ito ba yung ko? Chocolatier. Ito ba yung hinahanap ko? May hinahanap akong churros pero baka ito na siya. O iba pa to. Churreria. Baka yan na rin yun, no? Hindi ko na sure. Lakad-lakad lang kasi ako ng lakad. Hala, may coco. Mag-coco nga tayo, guys. Tara. Mag-coco milk tea nga tayo, guys. Nauhaw kasi ako. Kasi baka mahal yun. Magkano kayong coco dito? Coco price reveal. Magkano lang sa Philippines, di ba mga 120 lang, ganon. Tawid muna tayo. Chick. Ang saya ng Spain. Hindi ko na-expect na ganito ka siya kasaya. Magkano kaya yung coco? Di ko afford eh. Ay, ayun no. Yung pearl milk tea is 5. So 5 times 6, 300. My gosh, times 3. 300 yung isa, guys.
Ano, ipipikit mata na lang ba natin? Pikit matang times 3 yung koko nila. Nauuhaw na kasi ako. Sige guys, deserve naman natin kasi ang nagastos ko pa lang naman ngayon 11. O sabi ko nga 3,000 per day ako, 'di ba? Eh ngayon pagkakarating ko lang, 'di ba? Gabi na, paggabi na. So yung hindi pa ako nakaka 1,000 pesos. Grabe ka naman sa sarili mo, Marvin. Deserve mo namang gumastos din ng konti. Sige, bili tayo. Baka mali yung masabi ko. Hola. Classic lang ba tayo guys? Or gusto nyo ng ano? Gusto nyo ba ng ibang flavor? Ayun yung mga... Ang bango naman dito. Ba't ganun? Leche fresca con tapioca. Sige. Doon na lang ako sa black. Ay, 3 hermanos. 3 friends. Ano may hermanos? 3 brothers. Yung large is 6. Wala. Una number 4. Yeah. Grande. Huh? Sugar is 70%. Less ice. Let's go. And guys, bumili tayo ng coco, no? $6 kasi large yung pinili ko. So, 6 times 6, 360 pesos. Ang mahal. Times 3 siya, no? But you're in Spain. Enjoy mo na lang, guys. Ganun talaga ang buhay. Nakamagnet ako, natatakot ako. Pero, di ba wala naman masyado dito sa Madrid. Sa Barcelona naman, Paris, and Italy. But, hey! Adios! May bakis-kis pa yung bata. Cute ba naman? Ay, wala na sila. Wala naman siguro magnanakaw dito. Manggahablo dito. Sige, gano'n na lang. Ha? Makaano lang ako, nakaabang. So, yan. Ay, may nakita akong tubig kanina, guys. I think ito yung sinasabi nilang drinking fountain. Iyon ba yun, guys? Ayan, no. Blue water yan. Feeling ko, ayan yung drinking fountain. Ang saya. Punta kayo dito, guys, ng Christmas season. Parang mas ramdam na ramdam mo yung Pasko dito. Kasi yung mga tao parang out and about. Alam mo yung parang nasa labas. Ay, tapos naka alfresco dining. Tapos malamig. May mga Christmas lights. Parang ang saya. Lahat masaya, no? So, i-goal nyo na guys. Sakto. Next Christmas ha. Kayo naman yung magpunta dito sa Spain. Malay mo, bumalik pala ako dyan. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo bumalik. Ay, ano naman to? Wala yung malamig. May tinitinda sila guys. Libre daw o. Libre. Libre lang yan. Dual SIM. Ano yan? China? Charing. Libre lang din, no? Ba't libre? Libre lang yung tinda? Wala, lakad-lakad lang talaga ako. Marami kasing tao dito sa may Madrid. Sa may city center. Parang madaming tao. So hindi siya nakakatakot maglakad-lakad. Kahit gabi na. Ayan. At least maipupush natin yung ating 20k. Ay, parang hindi na ako haabot. Kasi 17 hours yung biyahe. Alam nyo guys, 17 hours yung biyahe ng plane. Plus 3 hours layover or mga 20-21 hours, no? Wala akong ano, anong tawag doon? Yung parang matagal ka sa aeroplano? Jet lag. Wala akong jet lag. Oh, as in pagkadating ko dito sa Spain, parang I'm ready to explore. Ganun agad ako yung feeling ko. Sabi ko maliligo lang ako kasi parang feeling ko hindi ako malinis. Sabi ko maliligo lang ako tapos I'm ready. Wala akong jet lag na na-feel. Ba't ganun? Marami rin tao dito. Ano? Ay, ito pala. Ano ba yan? Ito yung hinahanap kong churros, guys. Chocolateria San Gines. Di ba? Yan yung nasa itinerary natin. Ako palakad-lakad lang tapos biglang, ayan na pala siya.
Kaso guys, grabe yung pila oh. Ang OA. Grabe yung pila. Yan kasi yung sikat na churusan dito. Pero ang OA ng pila. Tsaka Monday, ngayon ba't ang daming tao? Si holiday na rin siguro dito sa Spain, no? Baka holiday din nila yung December 30. Ayan, ang saya lang maglakad-lakad talaga. Yung ginagawa natin dito, lakad-lakad lang. Magchuchokolaterya ba tayo? Parang hindi pa ako gutom kasi nagganito ako, tapos matamis din kasi to. So yung taste buds ko, hindi pa ako nagkikrave ng matamis. Ibukas na lang natin siya or sa third day, no? Para meron tayong ilo-look forward to sa mga susunod na araw. But basically, ito yung San Gines na chocolateria. Ayan, no? Haba ng pila. Nasa sentro lang din siya, guys, di ba? Malapit lang sa Coco. Sabi nilang ko ng Coco. Naglalakad lang talaga ako. Saya lang kasi maglakad. Kilala niyo naman ako pag nagda-travel, no? Ito yung pinaka na-enjoy ko, yung maglakad-lakad. Wow guys, every street talaga, lakad lang ako ng lakad, tapos every street meron silang certain designs. Ito naman, ganyan yung Christmas lights niya, yung bilog-bilog na, ayan. Ang ganda, kasi dito pa oh. Guys, magpunta talaga kayo dito ng Christmas season. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda ng vibe, maganda na yung Madrid, no? Pero pag nilalagay mo ng mga Christmas lights, tapos yung mga tao parang masaya kasi holiday season. Guys, ang ganda ng Madrid. Parang itong, magiging honest ako, itong Europe trip ko, yung Madrid, hindi siya yung something na in-expect ko na parang yung Madrid hindi siya yung in-expect ko na parang magagandahan ako masyado, yung ganun. Basta kasi hindi siya yung, wala siya sa parang top list ko ng magagandahan ako. Pero siguro dahil sa Christmas lights na to, ang ganda ng aura. Ang ganda ng vibe niya, guys. Ang saya-saya ng ano niya, ginigive the energy. May cafe. Yung mga Pilipino. May narinig ako, sabi niya, ang lamig ga. Yung bad word. Sabi niya, ang lamig ga. Sabi ko, ay, Pilipino. May Pilipino ako narinig. May nadaanan ako na KFC. Pero, chinek ko lang kung magkano. So, kama sila dito sa Euro. Pero, dot yan, no? Hindi yan, kama lang sila maglagay. Pero, dot yan. 9.99 euro. Or mga 600, no? Ayan, 600, dalawang chicken, tatlong chicken, isang coke, yung burger magkano? Mas mahal yung burger. 12, 11. Mahal din mo kahit ano. Mahal pa rin. Hindi ako kakain, guys. Pumasok lang ako para lang malaman natin kung magkano ba yung presyo. Yung pinakamura na nila is yung chicken, no? Fried chicken, fries, and coke. Para mga 9.99 or 10 euros, mga 600 pesos. Tapos yung iba, 12 euros, ang mahal. No? So yung mga fast food nila, guys, pinakamura na is 600 pesos. Pero pwede na rin yun, guys. Kasi kung 600 ka o kung lagi ka mag-fast food, ang isang araw mo lang, 600 plus 600, 1,200. Tapos yung breakfast mo, sabihin mo, 300, ganun, kasi nag-ano ka lang, sinapay. So 1,500, 1,500 ka per day, pwede na. Magagawa ko yan minsan pag critical na tayo, critical wallet days. Dahil may narinig akong Filipino na sabi niya, di ba, ang lamig. Sabi ko, ano na ba yung weather? Kasi lumalamig na nga siya. 5 degrees Celsius, pero ang feels like niya, kasi may konting hangin eh. And 4 degrees Celsius yung feeling niya, kasi nga may konting hangin. Wait lang, ko na. Itatakip ko na yung dito ko, kasi nag-feeling strong ako. Baka bigla na lang sipunin na naman tayo sa kaka-feeling ko. Guys, Santa Claus nandito. Busy siya sa pakikipagtsikahan. Charit. May ano na naman na pila dito, mahabang pila. Ano kaya? Then may another Christmas tree. May train station na yan, no? Opera station. Metro Opera.
Hindi ko ako lang kung nasan ako guys. Basta lakad lang ako ng lakad. Yan, because, ano ba tong pila na to? Hindi ko gets kung ano yung pila na yan guys. Parang biglang umuwi yung lamig. Wait nga. Nalalamig yung kamay ko. 5 lang ba? Ba't parang naging 1? Parang yung feeling ko 1 degree. Ang weird nung ano kaninang umaga, di ba medyo mainit. Tapos biglang pagkakagabi, biglang lumalamig siya ng ibang level. Ay guys, may Starbucks dito sa parang old na building lang. Pwede makita natin kung magkano yung... Hindi tayo bibili ha. Titignan lang natin yung presyo. Kung magkano. Para magka-idea tayo kung magkano yung... Ay, nakakahiya naman. Tapos bigla tayong lalabas. Baka isipin nila, ay hindi niya afford. Bigla siyang lumabas. Hindi ko masyadong kita guys. Okay. Nakita ko na guys. So yung small 4.5. Tapos yung grande 5.7 tapos 6.4. Ang game na, labas na tayo, nakakaya. Wala, ang lamig sa labas. Ay, ang lamig sa labas dun sa Starbucks, parang sakto lang dito ang lamig. So bali mga 4.5, 5.7 and then 6. Ganun yung presyo. Parang mas mahal pa yung Coco. Magka-presyo lang sila ng Coco, guys. Kasi yung binayad ko sa Coco 6, di ba? Tapos dito yung pinakamalaki nila 6 point something, no? Almost the same lang sila ng Coco. Pakita ko kasi sa inyo, di ba biglang lumamig, biglang nag-foggy na siya, oh. Kita niya? Ay, kita! Di ba? Biglang naging foggy. Kanina medyo mainit pa dito, 10 degrees lang. Tapos biglang pagkagabi biglang feeling ko mga 1 degree talaga yung feeling niya. Ang lamig niya. Vamos a despedir, ¿vale? Shaki, desde este lado, por favor. No se vayan, no se vayan. Nuestro último mensaje es por una Venezuela libre. Gracias. Que tengáis felices fiestas, feliz año nuevo. Que los reyes nos traigan lo que deseáis. La gente que colaboró, gracias. Ganda na katawan ni Kuya, tas kaya niya pa tumambling ng ano, sa 5 tao. Sana all. Hola. alam mo yung mga Espanyol talaga, mahilig sila sa camera, no? Pero natutuwa ako sa ganung klase nilang personality. Kaya siguro tayo mga Pilipino, medyo mahilig tayo sa camera kasi meron tayong dugong Espanyol. Sa kanila talaga nagsimula yung bida-bida sa camera. So yun guys, sa kakalakad ko, nakabalik ulit ako sa Palacio Real, no? Or yung The Royal Palace, no? Palacio de Real. Yung kanina akala ko, sabi ko, ang ganda nito, pero wala sa itinerary ko guys. Ito na pala yun. Palacio de Real, de Real, no? Royal Palace. So parang ganito lang naman yung nangyari. Doon galing yung hotel ko. Dito diba nilakad natin? Petit Palace, Palacio de Real. Tapos andun yung cathedral. Ayan, sa area na yan yung cathedral. Tapos dito sa harap ng cathedral, nandyan yung market. Yung kinainan natin na San Miguel Market. Tapos nandyan na yung Plaza Mayor, gano'n. Tapos yung mga cutesy na dinaanan. Tapos naglakad-lakad lang ako dito. Bumili ako ng coco dyan, ganyan, diba? Tapos nakita natin yung churros, ganyan. Tapos napunta ako sa area na to. Tapos kakalakad ko lang na may park dito. Nakaabot na naman ako dito. Wala siya real. So basically, wala akong ilaw. So basically, ayan, may lighting. So basically, paikot lang talaga siya, no? And walking distance talaga siya. I think, for seniors, kaya eh. Even senior citizens, feeling ko kaya. Sila mama, yung parents ko, senior citizen. Feeling ko kaya pa nila maglakad ng ganito. Pero wag naman yung bigla.
Ako kasi like, ano ako eh, gusto, may gina-goal kasi ako na 20,000 steps. So, ano talaga ako, as much as possible, hindi ako masyadong magpapahinga. Like, lakad lang ako ng lagat. But, pwede naman kayo magpahinga every, for example, Palacio de Real, tas Cathedral, pahinga muna, tas next, pahinga muna para kaya. Tas nagawa ko siya ng half day lang, no? Half day lang kasi dumating ako dito mga 2 or 3 PM na, tas nakalabas ako ng hotel mga 5:30. Nagawa ko pa rin naman siya yung buong day 1 na itinerary ko, nasunod ko. Except lang dun sa churros kasi mahaba yung pila. So next time na lang yun. Ayan. So, I really recommend guys, magpunta kayo dito. Tapos, yung ganitong season din yung Pasko, i-goal nyo guys next year. Ayan. I-goal nyo guys next year yung Pasko. Kasi maganda yung vibe ng mga Christmas lights. Tapos yung mga tao, ayan, may mga nag-perform dito. Tapos yung mga tao parang generally happy kasi may holiday feels, no? I think I have to end na my vlog for today, no? Ito yung day 1 natin dito sa Madrid. Again, sobrang nag-exceed sa expectations ko yung Madrid. Ang ganda ng vibe. Tsaka parang feeling ko napapanood ko lang sila dati, tapos nandito na tayo. So, ayun. Ang saya, masaya yung day 1 ko. But, i-end ko na muna yung vlog. Pero hindi pa ako tapos. Kilala niyo ako. Hindi pa ako naka 20k. 10k pa lang ako. Kasi diba late na ako nagsimula. Pero gusto kong habulin yung 20. Kahit 15k na lang. Kasi baka naman masyadong mapagod yung self ko. Diba kakagaling ko lang sa flight. Pero 10k pa lang ako eh, maglalakad-lakad pa ako. Baka ulitin ko lang din yung ginawa ko, yung dito. Punta ulit sa may cathedral, sa may market. Ikutin ko lang ulit ito para makuha ko lang yung 20k steps. No? So maraming salamat again sa pagsama sa akin. Day 1 pa lang natin to guys. Day 1 of 35 days here sa Europe. At sa day 1 pa lang, sobrang natuwa talaga ako sa Madrid. Talagang, umano talaga siya, nag-exceed sa expectations ko guys. So, ayun lang. If ever na lang may mga makita akong something interesting, pwede ko kayong isama ulit. I-insert ko na lang before itong outro ko. But basically, that's it guys. Maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Happy New Year! Bye-bye!